Pinagpapaliwanag ang ilang pulis kaugnay ng pagkamatay kagabi ng dalawang miyembro di umano o leader di umano ng Osamis Robbery Group. Pinuna rin ni Justice Secretary Laila De Lima kung bakit hindi agad na i-turn over sa Bureau of Corrections ang dalawang suspect. May report si Mariz Umali. Napasugod mula General Santos City patungong Maynila ang ina ni Ricardo Cadavero alias Kambal, ang isa sa dalawang nasawing suspect at itinuturong leader ng Osamis Robbery Group. Tinanggalan nila ng pusas yun at saka pinababa nila at saka binaril kasi yung tama dito sa likod. Hindi sana nila pinatay yung anak ko. Hindi ako maniwala na yung sabi nila na may nag-risk yung dalawang tao. Hindi ako maniwala. Bakit nakaganon pa? Oh. Dating driver daw ng van rental service ang kaniyang anak at kalaunan ay naging miyembro ng Osamis Group. Ilang beses na raw niyang kinumbinsi ito na talikuran ng masamang gawain. Sabi ko, Bal, tama na, hinto na sa trabaho mo. Oh, sinabihan ko yan. Grabe yung pangaral ko sa kanila. Ano po ang sinasagot, ma'am? Sabi niya, oo ma, mag-business. Sinabi ko sa kapatid ko, huminto ka na, mag-ingat ka. Sabi ng kapatid ko, wala namang problema. Kasi lahat ng mga pulis, binigyan niya ng pera, tumanggap ng pera. Kasunod na nangyaring pananambang sa convoy ng dalawang suspect, kinwestiyon ni Justice Secretary Laila De Lima ang hindi pagtuturn over agad kina Cadavero at Panugalinga sa Bureau of Corrections. Nagkaseremonyas ng pag-turnover. And then kukunin rin pala, wala pa palang tunay na turnover. Ang alam daw ng Bucor, idediretso sa New Bilibid Prison kahapon ng dalawa. Pero sa Dasmariñas, Cavite pala sila dinala para sa inquest proceedings. Nandun ako because specifically we believe na ito turn over sa amin yung si Cadavero yesterday, and as a proof we prepared for it. Our bands were there, our security escort were there. Ayon naman sa NBP, hindi raw pumayag si Chief Superintendent Danilo Mendoza, hepe ng Regional Special Operations Group ng Region 4, na dalhin agad sa kanilang kustodiya sina Cadavero at Panugalinga. He said, we never turned him over in the first place because we're still in the process of completing our police and judicial proceedings before finally we could formally turn over. Pinaiimbestigahan na ni De Lima sa NBI ang nangyaring insidente. So I want answers. First, from General Estipona. Second, from Superintendent Mendoza. Explain the whole thing. Buti na lang hindi ako kasama sa press con kahapon. Magmumukhang tanga ako doon. Ano yon? Moro-moro? Is that for show? And then gagamiting props ang Bucor? Marami pa raw tanong si De Lima. Kung galing sila sa Dasmariñas, bakit sa San Pedro? Sabi ng, may tinanong ako mga nakakaalam sa lugar. Pwede naman daw nag-expressway na dito. Bakit pumunta pa doon? Palayo. There are a lot of questions that need to be answered, especially from the PNP group. Agad namang nirelieve sa pwesto ang may 15 pulis na nagsilbing escort ni Cadavero at Panugalinga. Gusto ring mag-imbestiga ng Commission on Human Rights. Muling paalala ni Chairperson Eta Rosales, hindi lang mga biktima ng krimen, kundi pati mga suspect o akusado ay pananagutan ng mga pulis. Hindi sila nagtitiwala sa sarili nilang mga the agents of the state, yung mga pulis. Natatakot sila na kung nasa kamay sila ng pulis, baka mamatay sila. At yun na nga yun nangyari. Yun lamang nagsalita siya ng gano'n, na may takot na siya. Is a strong statement, no? It's a telling statement on the kind of fear our citizens face, or even the accused, no? Even criminals, yung ganyan, in the hands of the policemen. Mariz Umali, GMA News.